At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ayan, ay SBS nga tayo 109. Sa mga hindi nakakaalam dito kay SBS, ay dito po pinapakita at sinasabi ni Oda yung ibang info na hindi niya naipapakita sa storyline ng One Piece manga natin. At dito niya rin sinasagot yung mga katanungan ng One Piece community natin kapag meron silang gustong malaman o kapag medyo naguguluhan sila sa isang senaryo dito kay One Piece natin. Pero ayan, ay bago nga tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga natin yan simulan, Kalabowa. At ang tanong nga dito kay Oda ay Odachi-san, Granny Nayon said that the Empress from 2 generations ago died from falling madly in love. But the Empress from 2 generations ago was Shakuyaku. Why did Granny Nayon lied about this? At so ang sagot ni Oda nga dito, this is a matter of reading comprehension. It's not a lie. What she's referring to in this line, the Empress from 2 generations also was talking about the love sickness that she also got. In fact, in the past, the Empress and warriors of this country have always died from this sickness without knowing the true reason. But in recent years, Granny Nayon and the others seems to have avoided death by going overseas. So yung sinasabing line kasi dito ni Elder Nayon na sinasabi nagsinungaling siya ay eto kasi yan. So sabi kasi dito ni Elder Nayon, the previous Empress died of this illness and the Empress before her suffered from it too. At so dito sa may baba ay may kita nga natin yung mga pagkakasunod-sunod ng mga Empress. At unahin natin dito kay Elder Nayon. So mula kay Elder Nayon, yung sumunod sa kanya ay eto nga si Shakuyaku na. At yung sumunod kay Shakuyaku ay etong si Toritama. At yung next kay Toritama ay eto ng si Boa Hancock natin ngayon. So meaning, yung tinutukoy dito ni Elder Nayon sa line na to, the previous Empress died of this illness, ay eto yan si Toritama. Yan yung sinundan kasi ni Boa Hancock. At the Empress before her suffered from it too. Yung tinutukoy naman dyan ay etong si Shakuyaku na. At dito nga sinasabi ni Oda na hindi naman sinabi na namatay etong si Shakuyaku. Kung hindi, nag-suffer din siya, nagkaroon din siya ng ganyang sakit, yung tawagin nga ay love sickness. So ayun naman pala. So kaya nasasabihan ni Oda ng reading comprehension ng problema. Pero eto nga nilinaw na ni Oda yung issue pagdating dyan kala Boa Hancock. At eto, na-reveal niya pa etong si Toritama, yung Empress nga, bago eto si Boa Hancock. But then, ay maliban pa dito, ay punta naman tayo dito na sa side neto ni Ace. So ang tanong naman dito ay eto, in chapter 1100, the warlord that Ace beat, which was being talked about by Kuma and Saint Saturn, what was that person like? So ang sagot nga dito ni Oda, he looks like this. At eto nga yung itsura ng mama o ng warlord na tinalo ni Ace dati. At ang tuloy ngayon ni Oda dito, this guy, his name is Hanafuda. He has a hobby for collecting Zoan type devil fruits, particularly ancient models, and it is said he was planning something, but we don't know what became of him. His height is 5.14 meter and he was also known as the King of Lizards. So matindi-tindi pala itong warlord na to. Hobby niya mangolekta ng mga Zoan, lalo na yung mga ancient models pa. Tapos hari pa siya ng mga butike. So parang pangit pakinggan, hari ng mga butike. Pero yun, at least hari etong si Warlord Hanafuda na to. Pero ayan, ay pagkatapos dito kay Ace ay punta naman tayo dito na kay Fujitora. At ang sinasabi naman dito kay Oda ay eto, please tell us the name and rank of Fujitora's sword. So dito ang sagot naman ni Oda ay eto nga, right, sorry to have taken so long to reveal this. It is one of the Saijo o Wazumono. So kung tama ako ng pronunciation dyan, the 12 greatest great blades. Its name is the Yakuza Kasen, Yakuza on the front lines. Shikomizu type of hidden cane blade with a sharp and cutting edge. It is a Meito graded blade crafted by Fujetsu Kisaburo of the Wano country. So ang ibig sabihin, di lang pala basta-basta espada o cane
sword itong gamit-gamit dyan ni Fujitora. Kasama pala yan sa 12 greatest great blades. At yung gumawa nga niyan si Fujetsu Kisaburo ay kamag-anak niya. Ito naman si Fujetsu Umusubi. So etong si Umusubi, ito naman yung dating daimyo ng Kibi na pinatay ni Kaido. At so ayan, pagkatapos dito sa espada ni Fujitora ay punta naman tayo dito kay Alpha. At ang tanong naman dito ay eto: the CP8 member Alpha, is she a relative of Khalifa? Also, CP9 is an organization not known to the public, but is CP0 known publicly? So ang sagot ni Oda eto: Alpha is Khalifa's younger sister. Among the members of CP9 from 22 years ago, we saw Lasky. So ito si Lasky, sa mga nakakalimot o hindi alam yung itsura niyan. At etong si Lasky, siya yung tatay ng dalawa na to. Basically, Cypher Paul raises kids with no kin relations from them to become excellent intelligence agents. So their case is a rare one. In reality, they were individually raised apart from each other with almost no familial connection at all. That's because emotion can become a weakness in this world. At so ayan ay malino namang sinagot ni Oda na nakababatang kapatid ni Khalifa. Etong si Alpha, so kaya pala magkamukha itong dalawa na to. Pero yun nga, magkahiwalay silang pinalaki para maiwasan yung emotional attachment nila sa isa't isa. Kasi nga, yung emotion ay pwede nga raw na maging weakness yan. At so ayan ay pagkatapos dito kay Alpha at saka kay Khalifa ay punta naman tayo dito kay Kuma. At ang tanong naman dito ay eto: Oda Sensei, the only places where Kuma's Popo ability can fly you to are limited only to the places that Kuma personally visited. At ang sagot naman dito ni Oda ay eto nga: yes, that's right, because in the past, Kuma traveled around the world. So yun dito kay Kuma ay alam-alam naman natin yan at kaya nga naglakbay sa buong mundo. Etong si Kuma ay para nga hanapin yung lunas dun nga sa sakit ni Bonnie. But anyway, sa eto nga pagkatapos naman dito sa tanong kay Kuma ay punta naman tayo dito kay Bonnie. So may tanong din kay Bonnie. At yung para naman dito ay eto. So ang tanong, Bonnie's devil fruit is the age fruit, which makes her an age manipulation human, right? Does this mean if she keeps on maintaining their age young, they won't be able to die? So ayan, nabubulol-bulol na naman ako, pasensya na guys. Pero eto naman yung sagot ni Oda dyan. So sabi ni Oda, so that's how you think about it. But in chapter 1072, so eto nga yan, Bonnie said this: when it comes to living things, the effectivity won't last forever. So at some point, the effects will come undone. At so ayun, ang ibig sabihin ay oo, nagagawa nga ni Bonnie na manipulahin yung edad ng isang tao. Nagagawa niyang pabatain o patandain yan, pero hindi yun mag-last forever kasi nga nag-wear off itong kapangyarihan ni Bonnie. So ibig sabihin, babalik at babalik talaga sila sa normal nilang state. At so ayan yung pagkakalinaw ni Oda dyan sa ability ni Bonnie, yung pagdating dyan sa age manipulation niya. Pero yung sa pagdating sa pagiging Nika o yung nagagawa ni Bonnie na mag-transform into Nika, medyo wala pang detail dyan itong si Oda. But pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin. At so ayan, ay sana nagustuhan nyo itong si SBS natin. So huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung mga tripan nyo. At yun, ay kung trip nyo naman yung manga series natin, ayan, ay ibabalik natin si Demon Slayer dun sa second channel natin. So kung trip nyo si Demon Slayer, ay dulugtungan natin yun dun sa natapos na Hashira training arc. At pupunta na tayo dun sa Infinity Castle arc naman. So bukas ko pa gagawin yun, pero ayan yung link nito ni second channel natin ay nandiyan lang sa may comment section natin. So pakicheck na lang at kung matripan nyo ay pakisubscribe na rin guys. So yun lang naman, so ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.